Panoorin natin ang video na ito at sama-sama tayong nilay-nilay at manalangin at maranasan ang himala at kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Panginoong Diyos, binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan at mga pandama upang lubos na maunawaan at tanggapin ang iyong mga salita, ang iyong kapangyarihan, biyaya at himala. At hinahayaan kong maghari ka at magliwanag sa aking buhay. Tuklasin natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph mula sa prison patungo sa mansion. Si Joseph ang paborito at pinakamamahal na anak ni Jacob. Si Jose ang pinakamamahal na anak ni Jacob, higit sa iba niyang mga anak. Dahil ito ay nanganak nang siya ay matanda na, kaya ginawa niya ito ng isang napakagandang kasuotan na binubuo ng iba't ibang kulay. Isang araw, na naginip si Joseph at ikinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid. Tayo ay may mga bikis. Ang aking bikis ay tumayo, samantalang ang inyong mga bikis ay pumalibot at yumukod sa akin. Kaya ang sabi ng kanyang mga kapatid, ano ibig mo sabihin na mangunguna ka sa amin? At nagalit ang mga ito sa kanya dahil sa kanyang panaginip at dahil sa kanyang mga sinabi. Muli siyang nagkaroon ng kanyang panaginip at sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid. Makinig kayo. Mayroon pa akong isang panaginip at ito ang nangyari. Ang araw at ang buwan at ang 11 mga bituin ay yumukod sa akin. Nang sabihin niya ito sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, sinaway siya ng kanyang ama. Anong ibig mo sabihin? Ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay luluhod sa iyo? Dahil dito, lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Isang araw, nagplano ang mga ito ng masama laban kay Jose. Malayo pa lang ay nakita na siya ng mga ito nang siya ay puntahan sila upang dalhan ng pagkain. At sila ay nagplano na siya ay patayin. Narito na yung mapanaginipin. Halika kayo at patayin natin siya at itapon natin siya sa balon. At sabihin natin na pakain natin siya sa mababangis na hayop. At tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Ngunit si Ruben, nang marinig ito, gusto niyang iligtas si Jose. Kaya sinabi niyang, huwag natin siyang patayin. Kundi itapon na lang natin siya sa balon at hayaan natin siya sa ilang. Huwag natin siyang saktan. Ngunit ang plano ni Ruben ay iligtas siya at ibalik sa kanilang ama. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, anong mapapala natin kung patayin natin siya at pagtakpan ito ng dugo? Halika kayo at ibenta na lang natin siya sa mga Ismaelita at huwag natin siya saktan. Kahit pa paano kapatid natin siya, ang sarili natin siyang laman at dugo. Kaya sumang-ayon ang kanyang mga kapatid. At nang makita nila ang mga ngalakal na Midianita na papalapit, kinuha nila sa balon si Jose at kanilang ipinagbili siya sa halagang 20 pilak sa mga Ismaelita at dinala siya ng mga ito sa Ehipto. Mula sa pinakamamahal na anak, si Jose ngayon ay ibinenta ng kanyang mga kapatid upang maging alipin ng mga Ehipto. Binenta si Jose kay Potiphar. Si Potiphar ay isa sa mataas na opisyal ng Ehipto. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay pinagpapala ng Diyos. Siya ay nanirahan sa kanyang sa tahanan ni Potiphar. At nakita ni Potiphar ang kabutihan ng Diyos kay Jose na ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala. Kaya pinagkatiwalaan niya ito at itinalaga bilang punong
tagapamahala sa kanyang tahanan, maging sa kanyang bukidin at sa lahat ng kanyang pagmamay-ari. At pinagpala ng Diyos ang tahanan ni Potiphar dahil kay Jose. Dahil si Jose ay makisig at matipuno, umibig ang asawa ni Potiphar kay Jose, at niyaya siya nito na sumiping sa kanya. Ngunit si Jose ay tumanggi. Ako ay pinagkatiwalaan ng aking amo sa lahat ng bagay sa kanyang tahanan, maliban sa iyo na kanyang asawa, at hindi ko magagawa ang ganitong napakasamang bagay at kasalanan laban sa aking Panginoon. Si Jose ay humarap sa isang pagsubok at hindi siya nagkasala laban sa Panginoon. Nanatiling ang kanyang integridad at katapatan at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa galit ng asawa ni Potiphar, gumawa siya ng kwento na nagpahamak kay Jose. Sinabi niyang may masamang plano ang iyong alipin na Hebreo sa akin. Ngunit nang ako'y sumigaw, naiwanan niya ang kanyang kasuotan dito sa tabi ko. At dahil dito, nagalit si Potiphar at pinabilanggo si Jose. Pinabilanggo siya sa kulungan kung saan nakakulong din ang mga tauhan ng hari. Mapapansin natin sa kwento na si Jose ay na-frame up. Bagamat wala siyang kasalanan, siya pa rin ay kailangang magdusa at mahirapan kahit nang ginawa niya ang tama. At nanaginip ang cupbearer o tagatimpla ng inumin ng Paraon. Narito ang kanyang panaginip. Napanaginipan ko na ang isang puno ng ubas na may 3 mga sanga ay namukadkad at namunga, at ang mga bunga nito ay inilagay ko sa basong inuman ng Paraon at kinatas ko gamit ang aking mga kamay. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay ganito: ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ikaw ay patawag ni Paraon at ibabalik sa iyong posisyon upang pagsilbihan siya bilang tagatimpla ng kanyang inumin. At kapag nangyari yon, ang mabuting bagay nangyari sa iyo, alalahanin mo ako at banggitin mo ako sa Paraon upang mailabas ako dito sa kulungan. Nang marinig ng punong panadero ang paliwanag ni Jose, sinabi rin niya ang kanyang panaginip. Ako ay may panaginip, sa aking ulo ay may 3 basket ng tinapay, at ang mga basket na ito ay puno ng iba't ibang uri ng tinapay. Ngunit dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito mula sa basket sa aking ulo. Ito ang kahulugan ng iyong panaginip, ang sabi ni Jose. Ang 3 basket ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ikaw ipapatawag ng Paraon upang pugutan ng iyong ulo, at ang iyong katawan ay isasabit at hahayaang kainin ng mga ibon ang iyong laman. Nang 3 araw, ito ang kaarawan ni Paraon, nagbigay siya ng isang malaking handaan para sa kanyang mga pinuno, at pinatawag niya ang kanyang punong taga-timpla at ang punong panadero sa harap ng kanyang mga opisyal. Binalik niya sa pwesto ang kanyang punong taga-timpla, samantalang pinapugutan naman ng ulo ang punong panadero. Nangyari nga ang mga paliwanag ni Jose sa kanilang mga panaginip. Ngunit nakalimutan ng punong taga-timpla ang tungkol kay Jose. Malakalipas ang 2 taon, si Paraon ay nanaginip. Siya ay nakatayo sa ilog Nile nang may 7 malulusog at malaking baka ang lumabas dito. Pagkatapos noon, may 7 pangit at mga payat na baka ang lumabas at tumayo sa tabi ng dalampasigan ng ilog. At ang mga bakang ito na mapapayat at pangit ay kinain ang matataba at malalaking mga baka. At siya'y muling nakatulog at muling nanaginip. May 7 matataba at malulusog na uhay ang tumubo sa isang puno ng trigo. At pagkatapos nito, may 7 ring mapapayat at tuyot na uhay ang tumubo. Ito ay tinutuyo ng hangin mula sa silangan.
at ang mga payat na uhay ay kinain ang mga matatabang uhay. Nang magising si Parao, siya ay nabahala dahil sa kanyang panaginip, kaya pinatawag niya ang mga salamangkero at mga matatalino, mga panta sa Ehipto, upang ipaliwanag ang kanyang mga panaginip. Ngunit walang sino man ang makapagpaliwanag sa kanyang mga panaginip. Dahil dito, naalala ng punong tagapangasiwa ng inumin ng Paraon si Jose. Kinuwento niya sa Paraon kung papaanong ipiniliwanag ni Jose ang kanilang panaginip ng punong panadero, at ang lahat ng kanyang paliwanag ay nagkatotoo. Kaya mabilis na ipinatawag ni Paraon si Jose, at matapos siyang bihisan at linisan, siya ay humarap sa Paraon. At muling ikinuwento ni Paraon ang kanyang panaginip, at sinabi niyang walang sino man ang makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Ngunit sabi ni Jose, hindi ko maipapaliwanag ang inyong panaginip, ngunit ang Panginoon ang magbibigay ng kasagutan sa inyong ninanais. At ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Paraon. Ang 7 malulusog na baka at 7 malulusog na uhay ay nangangahulugan ng 7 taon ng kasaganaan at kaunlaran. Ang 7 payat na baka at 7 tuyot na uhay ay nangangahulugan naman ng 7 taon na tagutom. Pinakita ng Diyos sa inyo sa Parao kung ano ang mangyayari. Ito ay 7 taon ng kasaganaan na susundan naman ng 7 taon na tagutom. Ang Paraon ay dapat kumuha ng tagapamahala sa lupain. Kukolektahin ang lahat ng mga ani sa 7 taon ng kasaganaan. Kukolektahin ang mga pagkain upang paghandaan ang darating na tagutom. At ang mga pagkain ito ay itatabi at pamamahalaan upang paghandaan ang 7 taon ng tagutom na darating sa Ehipto at sa mga bansa. Dahil ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan na sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, at ipinaalam na sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mangyayari, ikaw na may karunungan ang nararapat na maging tagapamahala sa aking kaharian at sa aking mga nasasakupan. Kaya ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong lupain ng Ehipto. Kaya kinuha ng Paraon ang kanyang singsing at inilagay ito sa kamay ni Jose. Siya ay binihisan at ginawang kanyang kanang kamay sa lupain ng Ehipto. Lumaganap nga ang tagutom sa Ehipto at ganun din sa mga karatig bansa. Kaya binuksan ni Jose ang mga kamalig na naglalaman ng mga pagkain at nagbenta ang mga ito sa Ehipto. Ganon din ang mga karatig lugar ay pumunta rin sa Ehipto upang bumili ng mga pagkain. Dahil lumaganap ang tagutom sa lahat ng mga bansa. Pumunta din sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Nakilala niya agad ang mga ito, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. Kaya tinanong niya ang tungkol sa pamilya ng mga kapatid at naikwento nila ang tungkol sa kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Kaya pinagbintangan ni Jose ang kanyang mga kapatid na espiya at ipinakulong ang isa sa mga ito at inutusang dalhin si Benjamin sa kanya. Sa pagbabalik ng mga kapatid ni Jose kasama si Benjamin, naghanda siya ng salo-salo kasama ng mga ito at kumain siya kasama ng mga ito. Ngunit nang pauwi ng mga ito, sinubok niya ang kanyang mga kapatid. Inilagay niyang muli ang mga bayad nito sa kanilang mga sako at ganon din itinago ang isang basong pilak sa sakong lalagyan ni Benjamin. At pinagbintangan ito na magnanakaw. Ngunit pinagtanggol siya ng kanyang mga kapatid at sinabi ng mga ito na sila na lang ang kunin sa kapalit ng kanyang mga kapatid sapagkat hindi makakayanan ng kanilang ama na hindi maibalik ang kanilang bunsong kapatid.
Naunawaan ni Jose na nagbago na ang kanyang mga kapatid, kaya siya ay galak na galak at hindi mo niya nakayanan ang kanyang sarili at siya ay nagpakilanlan na sa mga ito. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid at nagagalak siya nang makita ang mga ito. Inanyayahan rin niya ang mga ito na manatili at tumira sa Ehipto kasama ng kanilang ama at ng mga pamilya, sapagkat dahil sa tagutom sila ay mahihirapan. Kaya sila ay pangangalagaan ni Jose at sinabi niya na ito ay plano ng Diyos na siya ay dumanas ng mga bagay na ito upang siya ay mauna na sa Ehipto upang paghandaan at tulungan ang kanyang pamilya sa panahon ng tagutom. Sabi sa Romans 8:28, ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa para sa kabutihan ang lahat ng nagsisiibig sa Diyos, sa mga tinawag ng naaayon sa kanyang layunin. Naunawaan ni Jose ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ginamit ng Diyos ang lahat ng mahihirap at masakit na pangyayari sa kanyang buhay upang matupad ang kanyang dakilang layunin kay Jose, ang maging tagapagtaguyod ng kanyang pamilya at tagapagligtas sa panahon ng tagutom. Hindi natinag si Jose sa lahat ng mga hirap at pagsubok na kanyang pinagdaanan dahil alam niyang may dakilang layunin ang Diyos sa kanyang buhay. Anong matututunan natin sa kwento at kasaysayan ni Joseph? Una, makikita natin na kasama ni Joseph ang Panginoon. Kaya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, ito ay pinagpapala at pinauunlad ng Diyos. Si Joseph ay matatag at napagtagumpayan niya lahat ng mga pagsubok at maging ang tukso sa kanyang buhay. Hindi siya nagkasala sa Panginoon. Ganon din si Jose ay nananangan sa karunungan nagmumula sa Diyos. Makikita rin natin na si Jose ay matyagang naghihintay sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos na mahayag sa kanyang buhay. Mula sa isang paboritong anak, kinasuklaman siya ng kanyang mga kapatid, ipinagbili at naging alipin, pinagbintangan at ipinakulong, ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa kanyang buhay. Siya ay naging kanang kamay ng Paraon at naging tagapangasiwa ng buong Ehipto na naging dahilan upang maligtas ang kanyang buong pamilya at ganon din ang maraming mga tao. Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Dinadakila namin ang banal na pangalan. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sa ipinagkaloob mo yung anak mo na si Jesus upang kami ay iligtas. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sapagkat pinagkaloob mo kami ng kapayapaan, ng pag-asa at kagalakan. Ama naming banal, magpapasalamat kami sa iyo dahil tinawag mo kami na iyong pinili upang iyong maging mga anak. Panginoon, nagpupuri kami sapagkat ikaw ay limitless, omniscient, at omnipresent. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming manlilikha, ang aming dakilang langgam, ang aming ang nagkakaloob sa amin at ang aming tagapagligtas. Panginoong Diyos, nararapat lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo sapagkat ang
Pagalingin niyo po ang aming mga damdamin mula sa sakit, sa galit, sa pagkasuklam, sa pagkaingit at sa lahat ng mga negatibong damdamin po. Baguhin niyo po ang aming mga puso, punuin ito ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asa at pagpapatawad. Balutin mo kami ng iyong bagong dugo at ng banal na espiritu at ng iyong pag-iingat. Ito kami na nagpapasalamat ng buong puso sa iyong mga kamangha-mangha at mga mabubuting gawa sa aming buhay. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, buong puso nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at pag-iingat. Salamat po sa pagpapanatili ng aming kalusugan, ng aming kalakasan at kaligtasan at ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagtataguyod at pagkakaloob mo ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa hinagiling at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga mabubuting tao sa aming paligid, sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa amin upang mapagtagumpayan namin lahat ng mga problema, pagsubok, mga hamon at mga kahirapan ng buhay. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Aming Diyos, hindi ako matatakot o mangangamba sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Tutulungan mo kami at palalakasin. Hindi kami magkakamali sapagkat itutuwid mo at ituturo sa amin ang tamang landas. Hindi ako mag-aalala sa gitna ng krisis at mahirap na sitwasyon sapagkat pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Ikaw ang makapangyarihan, mapagmahal na Panginoon. Ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang pastor ng aking kaluluwa. Pagkaloob mo sa akin, Panginoon, ang lubos sa kalakasan at karunungan na kinakailangan ko sa bawat araw upang masunod ko ang iyong kalooban at ikaw ay aking mapaglingkuran ng buong lakas, buong puso at buong kaluluwa. Panginoon, hayaan mo akong magpahinga sa iyong piling matapos ang mga nakakapagod na hamon at pagsubok na aking kinaharap. Aluin mo po ako ng iyong pagmamahal at kabutihan upang ako'y mapuno ng pag-asa at kapayapaan. Samahan mo ako sa aking landas na tatahakin upang ako'y maging ligtas at maging payapa sa iyong proteksyon. Diyos, ituro mo sa akin ang tamang landas na dapat kong tahakin. Tulungan mo po akong pumili ng tamang mga desisyon sa aking buhay. Itaas mo po ako kung ako ay nangihina at punuin ang aking puso na kagalakan kung ako ay nalulungkot. Palakasin mo po ako kung ako ay nangihina at pagpalain mo po ako ng kapangyarihang espiritual at kalakasan upang mapagtagumpayan ko lahat ng hamon, pagsubok, tukso, mga suliranin at kahirapan sa aking buhay. Ang Diyos, sinatanggap ko po ang kapangyarihang espiritual, pagpapalang pinansyal, ang kalusugan at kagalingan ko ng aking pamilya. Tinatanggap ko po, Panginoon, ang pagtatagumpay laban sa lahat ng mga tukso, pagsubok, mga suliranin at panghahamon sa buhay. Dinideklara ko, Panginoon, na ako ay magtatagumpay at umunlad sa aking trabaho, sa aking negosyo at sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ako ay mananagumpay sa lahat ng bagay dahil kasama ko ang Diyos. Panginoong Diyos, tinatanggap ko ang iyong mga pangako ay biyaya sa aking buhay. Mararanasan ko ang kamangha-manghang biyaya at pagpapala. At ako ay magtatagumpay sa lahat ng aking gagawin sapagkat kasama ko ang Panginoon. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ang sa aking iingat at sa aking papatulong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
i-share din po natin upang pati yung iba po ay mapagpala po sa mga salita ng Diyos. At i-like to rin po and comment. And sa description below po, makikita po natin ang ibang mga videos at mga presentation.